I-open nyo yung GCash mo ngayon. Nandiyan pa huli yung link. We gave them 48 hours, So- Your Honor, to take down. Galing Your niya, Honor, ah. if I may, Hindi, kasi ang sagot nyo kay Senator Marcoleta, kulang na lang pumalakpak ako eh. Papalakpak kasi dapat talaga ako kasi at least umaksyon kayo kaagad. Kasi yung governor nyo, ang ganda ng statement, dapat daw mahigpit. Pero wala namang aksyon. Hindi po ba? Seryoso, pinag-uusapan natin eh. Lokohan ba to? Yan, Please, sir. Di ba? Senator Ano lang, Peter. konting- Sunday morning, hindi ko na makita yung game sa mga e-wallets. Ako, nagbigay pa ng Pag paro. may nakikita po ako, iko-contempt kita. Pinagbigyan pa ni Senator Erwin eh. Sinasabi nga ni Peter Cayetano, immediate na nga eh. Bakit kailangan pa hanggang Sabado, tas binigyan mo pa hanggang Linggo? We heard from What's up mga kayon? Welcome back! Pa rin syempre dito lang sa Joe Malone TV para sa issue ng bayan nating pag-usapan. Di kami natatakot sa katotohanan. Oh yeah! Boses ng masa aming pinapakinggan. Joe Malone TV, issue ng bayan, ating pag-usapan. Tunay na balita, Walang kinakampihan. sumasalamin. Sa katotohanan lamang Alright! mamamayan. Totoo ang laban. Magandang umaga, hapon o gabi sa inyo lahat ha. Ikaw ang kasagutan. Tama ka rito sa diskusyon. Boses mo may halaga sa solusyon. Laging alerto, mapagmatsyag. Truth ang hanap, di kami natitinag. Walang palusot, Walang dayaan, tunay ang serbisyo. diretsong usapan. Shoutout sa lahat ng mga viewers natin ha. Ating pag-usapan. Tunay na balita. Walang kinakampihan. Joe Malone TV. Sa katotohanan lamang. Sa mamayan, totoo ang laban. Walang kulay, walang kampi. Balita, talakayan, katotohanan. Para sa bayan. Yeah! Good morning sa inyo lahat mga kayon. Siyempre, mega love shoutout sa lahat ng mga members natin dito sa ating Joe Malone TV. Walang iba kundi si Ma'am Lorna Tuvera, Cesar Puno, Melody Babaran, JU Production, Sir Larry Florina Dacumos, Paulos Lutumbahay, Ma'am Lorna, Danny Ubaldo, at pati na rin si Manik Sangko. Maraming salamat po sa pagpasok at pananatili dito bilang member ng ating Joe Malone TV. Meron po tayong join membership button dyan mga kayon para doon sa mga gustong pumasok. Sige, pasok lang. Sampuan yan mga kayon ha. Shoutout din natin lahat ng mga viewers natin dito sa Pilipinas, Luzon, Visayas, Mindanao, pati na rin ng mga viewers natin abroad, OFW natin dyan. Maraming salamat sa pag-comment nyo sa baba kung nasaan man kayong lupalop, naroroon, nagtatrabaho, nagsusumikap para maibigay lang at maipundar lang at masustain ang pangangailangan ng ating pamilya sa Pilipinas. Maraming salamat, mabuhay po kayo mga kayon. Issue ng bayan nating pag-usapan, paki-double check mga kayon kung nakasubscribe ka na dito sa Joe Malone TV. Kung hindi pa naman, paki-subscribe na lang mga kayon and then paki-click yung bell icon sa katabi ng subscribe icon para lagi kayong updated sa mga issue ng bayan na ating pinag-uusapan. Since nanalo naman tayo sa impeachment na yan, no, nailigtas natin, nairaos natin etong taon na to. Diba? Etong taon na to, 2025, kahit papano, masasabi natin na nagbunga yung hirap natin dito. Hindi lang ako, kayo, pati hirap din ng mga abogado, lahat, pati yung mga, galing lang no? Lahat umayon. Lahat umayon na kay VP Inday Sara. Ito, pag-usapan natin yung committee yung online sugal. Putok na putok sa Pilipinas yan, mga kayon. Alam nyo kung bakit? Dahil sa totoo lang, gito kasi yan May mga kasino naman tayo rito. May mga sugal-sugal, yung mga online, yan. Yung mga, marami yan yung mga bingo, color game. Marami nagsulputan ng mga sugal na online. Tapos ang cash in, cash out niyan through mga e-wallet na app. Gaya ng Maya, GCash. Alam ko, umabot na to sa inyo. Marahil sa abroad, sa probinsya. Meron itong ginito. Ang problema lang kasi rito, in any form ng sugal. Sugal man sa karera sa buhay,
sugal man sa yung ma-involve na ka. Siyempre, may ano yan eh. May mga pangit yan, in short, pangit yan. Pero yung mga sugal sa buhay, yung mga opportunity, yung mga ganun susugal ako. Yung mga sugal na related ng pera, medyo ano yan eh. Lalo na yung mga online, yung mga bingo-bingo, color game. Yun ang pinag-uusapan natin dito. Marami na akong tropa, kaibigan, kilala na nasira ang buhay dahil dyan sa online sugal na yan. Totoo. Karamihan pa, talaga, hirap na lang magsalita. Nauubos yung pera. Ika nga dating nakakotse, ngayon nakamotor nang dahil sa sugal. Dating nakamotor, ngayon nakabisikleta nang dahil sa online sugal na yan. In short, wala talagang nanalo dyan, di ba? Meron man, papatikimin ka lang ng ilang panalo, pero madalas talo ka dyan. Actually, di lang, tatalo ka talaga kahit saan eh. Kahit saan larangan eh. 12, 11, 20, oh. Kahit saan talaga, talagang talo ka pagka sugal. Eto, makikita mo, pinag-usapan kahapon kung gaano kagaling ang isang Senator Peter Cayetano at saka si Senator Rodante Marcoleta. Hindi ko muna sinama yung kay Senator Rodante Marcoleta. Yung kay Peter Alan Cayetano muna tayo kung paano niya barahin ang BSP at saka PAGCOR. Panoorin natin mga kayon. Galing eh. No? Eto, Chair, ako po ay miyembro ng Iglesia ni Cristo. Yan. Kaya kapag ako po ay nagsugal, matitiwalag po ako. Kaya alam na po ninyo kung anong posisyon ko dito. Kaya lang, bago po natin gawin ang dapat gawin, gusto ko malaman kung gaano tayo kahanda. Halimbawa, total ban. Noon total ban ang ating napag-usapan. Gaano tayo kaseryoso? yes. Tama naman. Kasi po, kunwari, yung online gambling platforms, naisara nating lahat. Eh, paano yung wetting? Yung mga Ako legal. po, grade 1 pa lang ako, may wetting na sa amin. Hanggang ngayon, nandun pa rin po. Sabong. So, Casino. nagsasara tayo, pero bukas tayo sa iba. Yes. So, baka mamaya sabihin ng tao, hindi naman totoo yung pinagsasabi ng mga senador na ito. Gusto ko po, seryosohan. Gaano po tayo kaseryoso na gawin natin lahat to? Hirap yan. Medyo Kasi po, tingnan maraming ninyo, tatamaan. sa public administration, meron po tayong mga key principles in public policy. Ang nakaakma pong key principle in public policy sa ganitong klaseng suliranin, yung pong tinatawag nilang Pareto efficiency. Minsan tinatawag pa rin itong Pareto optimality. Ano po ibig sabihin nun? It describes a situation where a state is supposed to allocate resources in a way that makes it impossible to make one very happy, but also making the other very, very sad. Tingnan po ninyo, in accordance with the charter and the governing board of the PAGCOR, yung earnings are distributed as follows. 5% of winning goes to BIR, that's franchise tax. 50% of the 90% balance goes to the National Treasury as national government mandated income share. Cities hosting PAGCOR casinos are given fixed amount for their respective community projects. Ito po yung pang corporate income tax. 5% of the balance after the franchise tax and national government mandated income share goes to the Philippine Sports Commission for the country's sports development programs. 1% of net income goes to the Board of Claims. Dangerous Drugs Board, 5 million a month. Di, hati-hati pala eh. Funds for the implementation of comprehensive dangerous drugs for the establishment, maintenance, operation of drug rehabilitation centers, and the Sports Incentives and Benefits Act. PAGCOR is also in coordination with the Department of Energy, ay ini-implement po nila yung RA 9153 or the Renewable Energy Act of 2008. Patas mo yata ito, Senator Zubiri. Funding which will be sourced from 15% Kaya pala tinitignan of ni ano eh. PAGCOR's Subiri. Batas pala annual niya. net income. Remaining balance of PAGCOR's income is remitted to the social fund
to sustain the priority projects of the Office of the President. 50% of the national government share from PAGCOR's gaming income shall be transferred to PhilHealth to fund the Universal Healthcare Center. O paano po ngayon yan? Napakaraming tatamaan Involved. ngayon. Ang daming tatamaan, ang daming Paano natin sasagasaan. sasagutin ngayon ng biglaan sa ating mga kababayan to? Nang hindi tayo pagsususpetsahan na gagaling-galingan ng mga senador na ito pero baka wala ring magawa. Gusto nating iban talaga. Ako po, number one, gusto ko ring iban yan. But let's face it, bakit po naging salot ito, sabi ng ating chairman? Gaano kalaki yung salot? Bakit lumaki yung salot? Anong ginagawa ng PAGCOR? Ang PAGCOR po, sa aking pagkakaalam, kayo po ang may mandato nito, Presidential Decree 1869 as amended by PD 1993, Executive Order 260, at saka RA 9487. Whereas, sabi po niya rito, let me read this, Mr. Chair. PAGCOR's operation has enabled the government to identify the potential sources of additional revenue, provided games of chance are strictly managed and made subject to close scrutiny, regulation, supervision, and control of the government. Bakit nagkaroon ng breakdown ng control, ng supervision, ng scrutiny? Bakit sa ngayon sa mga nagsipagsalita ng mga kasama ko ay lumala ng lumala and we're facing a social ogre? Marami kasing nasirang buhay sa sugal. Ano pong eh, ginagawa talaga. ng DICT, for example? Kayo Lumala, po magbabantay din dito. So ito po lahat pag-usapan muna natin. Sino-sino po ba ang may-ari ng mga online game? Yun. platform? Maraming masasagasaan dyan. Siguro po kailangan isubmit sa atin ng PAGCOR. Sino po yung malalaki talaga? Halimbawa po, sino ang may-ari ng AB Leisure Exponent Inc.? Sino yung may-ari ng Gabin Ventures Inc., GVI? Grabe, Sino yung lalaking, may-ari lalaking ng tao Climate niyan. Leisure Solutions Corporation? Puro leisure eh. Sino may-ari ng PhilWeb Corporation? 4 lang po yung babanggitin ko. I was informed that these 4 online gaming operators corner more than 80% of the entire market for this gambling Grabe. operation. Sino po itong mga lalaking? Kilala ko po lahat ito, kaya lang gusto ko marinig sa PAGCOR. Isasubmit nyo po ba sa komite kung sino-sino ang may-ari ng mga gaming platforms na ito? Yan. Mr. PAGCOR, can you make a commitment na isubmit po ninyo? Kaya. Your Honor, we will submit the list and the beneficial owners of all the companies that not only you have mentioned but lahat na po yung kulang 70 lang po kasi yung may lisensya. Meron So- pong purely online lang, merong physical casino at meron ding online casino. Opo, Your Honor, amin pong isusumite ang dalawang uri ng pagmamayari na inyong tinatanong. Una po, yung sa land-based casinos, yun po yung tinatawag ng mga integrated resorts. So kung saan yun po ay may mga iba't ibang pag-aari din. Ngayon meron din po yung mga land-based casinos na yon na integrated resorts. Sila po ay meron ding online gaming na negosyo. May Nakalagay land-based po sa na, may kanilang online pa. lisensya. At bukod po doon po sa online gaming companies, isusumiti po namin sa committee yung pong pangalan, una yung pangalan nung may lisensya, pangalan ng lisensya, at pangalawa po ay Pangalan na sino po may-ari. ang mga beneficial owners nito. Yun. Kulang 70 po lahat, Your Honor. Isusumiti po namin lahat yon sa committee. Ang siguro po, Mr. Chair, ang kailangan natin para mas maging malinaw, sino yung official owner, sino yung beneficial owner, sino yung gaming system administrator, ano yung mga games. Katulad po ng halimbawa, itong AB Leisure Exponent Inc. Yung mga games niya po, ito yung DG Plus, Arena Plus, Bingo Dami. Plus.
Ito po yata yung nag-sponsor nung isang concert na ngayon lang. Pati po ako ay kanyang idinawit. Nagpapatawa po siya. Nakita niya yung dating Senador Grace po na nagtatawa. Natawa po at siguro naging successful siya. Napatawa niya si Senador Grace po. Bigla ba niya naman sinabi, tingnan niyo yung mukha ni Marcoleta kung matatawa kayo. Napakawalang hiya nung tao na yun, Mr. Chair. Ayaw ko na pong patuksin siya. Ang nag-sponsor po yung DG Plus. Kaya po lumalaki po eh. Gumagamit po sila ng ganong klaseng mga sikat na mga tao. Yes. Kaya lalong lumalaki. O, tapos So, ka ngayon. Alam ko po malaking pag-uusap ito, Mr. Chair. At alam ko, I think the PAGCOR and the DICT will be struggling to reinvent themselves kung paano ma-address ito. Halimbawa, mapag-usapan natin total ban. Paano kaya ang gagawin nila? Sa ngayon pa lang, Mr. Chair, I would suggest, kung nandito po yung representative ng BSP, na silang nagre-regulate po ng mga e-wallets. I believe, Mr. Chair, the BSP should issue a suspension order to e-wallet platforms. Yan, yung mga to, e-wallet. deny links to all these online game platforms para wala na pag-uusapan. Can the BSP do that? Yan yung mga GCash, Paymaya. Good morning, Mr. Chair, Your Honor. Yes, as the Monetary Board of the Bangko Sentral ng Pilipinas has approved our policy that we direct the BSP supervised institutions to take down and remove all icons and links redirecting to online gambling sites. Sa temporary measure, sir, para po kahit pa paano may magawa na tayo. Let me interrupt Senator Marcoleta. Nor? Can you clarify? Sabi niyo kanina kay Senator Marcoleta, may order na kayo na tanggalin yung links. Yan. Diyan susupalpalin ni Senator Peter Yes, Cayetano yung mga yan. Your Honor. So, hindi sumusunod sa inyo. Do you have GCash? Yes, Your Honor. I-open niyo yung GCash mo ngayon. Nandiyan pa huli yung link. We gave them 48 hours, So- Your Honor, to take down the links. When did you order, Deputy Governor? Today, Your Honor. So, can you please, I know, sir, sa banking, very conservative. You have a very good reputation. Pero please speak very clearly to us. Diba? Hmm. What you did on July 25, nag-circulate kayo ng proposal sa mga e-wallet at hinintay nyo pa yung kanilang reply. Tapos today lang kayo nag-order. Kasi may hearing today. Galing Your nyo, Honor, ha? if I may, Hindi, kasi ang sagot nyo kay Senator Marcoleta, kulang na lang pumalakpak ako eh. Papalakpak kasi dapat talaga ako kasi at least umaksyon kayo kaagad. Kasi yung governor nyo, ang ganda ng statement, dapat daw mahigpit. Pero wala namang aksyon. You know, I will stop there, Deputy Governor. But be very clear here kasi hindi lokohan tong hearing na to eh. 'Di ba? Sana sinabi yung kanina, sir, it took us time and everything, but we're giving them 48 hours. Eh sinabi nyo hindi, you ordered them na eh. Pag binuksan mo ngayon, meron eh. Hindi po ba? Seryoso, pinag-uusapan natin eh. Lokohan ba to? Yan, Please, sir. Di ba? Senator Ano lang, konting Peter. Pagiging forthright naman at konting ano tayo pag nag-uusap dito. di ba? Pines. Ang PAGCOR mahirapan sumagot kasi trabaho nila magnegosyo ng ng gaming eh. That's why, 'di ba? We'll allow them to but you get my point, sir. Okay, so 48 hours makakaasa kami na tanggal na lahat. yes, Your Honor. Why do they need 48 hours? Isn't that instant naman? DICT, pag sinabi ko today, tanggalin nyo yan, hindi kaya ng technical ng mga e-wallets yun? So balato muna, 2 more days? With the permission of our Secretary, Mr. Chair. Yes or no lang, sir? Para madali. Yes, it can be done right away, Mr. Chair. So sir, why do we give them 48 hours pa kung sure naman kayo? So kung may mamatay ng 48 hours kasi nalulundon, okay Tapos? lang sa atin o sayang kita? Your Ah, Honor. Hindi ko naintindihan eh kasi binigyan nyo since it's August 14 eh.
binigyan nyo since July 5. You know, if you call them into the room, you are the central bank. Eh. So I'm sorry, Mr. Chairman, I'm just talking in terms of from the Committee on Banks, di ba? I was briefed. Conservatives, these are gentlemen, etc. Yun na may if you tunay na called concern. everyone into the room on July 5 and everyone pumayag, the next day, July 26, wala. Kaya na eh. You will come here Oo. in the day of the hearing, you know all of the cameras are here, representing the central bank, telling Senator Marcoleta, wala nang links. Then nung tinignan ko meron, then we're giving them 48 hours na hindi naman nila kailangan ng 48 hours. Exactly. Galing. Bakit po? Bakit tayo ganun? Your Honor, we gave them sufficient time for all of them to Sir, the remove- ICT just said now, they can do it instantly. Wala kayong... Sayang technical kita, people aminin sa nyo na. Kayo nagre-regulate ng e-wallets eh. Or sayang yung kita nung 2 days. Your Honor, it's because of that reason Galing. to give them time to take them down, lahat sila, and also to give adequate or prompt information to the public. So for Sir, number 1, July 25 pa yung memo nyo. Yes. Enough na yon. At pumayag sila. Enough na yon. Sa time so, na alam na hinihingi. nila. So, Yes. naghahanda na sila. Oh, Hindi. number 2, Lokohan yon. Lokohan yon. Ganon. the public, sila nga ang biktima eh. Sila ang biktima. Tapos bibigyan pa Why ng do they pagkakataon. do notice na kung gusto nilang sugal, they can do it otherwise, but they do not go to the link. Anyway, I'm taking up too much time, but sir, please, I look forward to working with you. I'm Nagpatawad sorry, ikaw yung pa. nandito in the central bank. Pero central bank is one of the most respected institution na may political will dito. Ang monetary board is independent. So, pag sinabi yung decisive yung action, decisive tayo. Yes. Sir, may I move to PAGCOR? First of all, may I... Partida. Nagbigay pa ng tawad niya si Senator. Wala, hindi na makasagot eh. Kaya saka, it takes too much time nga. Ika nga ni Senator Cayetano. Kaya talagang, kung hindi, gisado sa sariling mantika start eh. by thanking you na meron know your customer. Senator Cayetano, balikan ko lang po si BSP. Kailan mo magtatapos itong 48 hours? Kanina, it starts from today. Your Kailangan po matapos. Kahapon yan, ah. Anong araw po yan? 16, That's 17. 2 days sa Saturday, Your Honor. Sa Saturday. So sa Saturday, expect natin ng committee na ito na wala ng games dyan sa e-wallet na yan. By end of Sa Saturday. Saturday. Opo. Anong oras po sa Saturday? Umaga, tanghali, gabi? 48 hours po, so we give them until the end of Saturday to remove it. End of the Saturday. So ibig sabihin, sige, pagbibigyan kita, Sunday morning, hindi ko na makita yung game sa mga e-wallets. Ako, Opo, nagbigay pa wala ng Pag paro. may nakikita po ako, iko-content kita. Pwede po. Para malinaw po tayo, hindi yung, sabi nga ni Senator Cayetano, wag mo ninyo biro-biruin na komite na ito. We Pucha, really eh. have a problem. Hanggang Sabado We really pa, have a crisis. kayang-kaya nga immediate. Ito Hindi talaga, po oh. ito basta-basta. We are facing Binigyan nyo pa ng 2 araw, kayang-kaya naman. Salita na nga yung BICT. crisis, Mr. BSP, sir. And when you say, Saturday po, huling oras na Saturday, sige, pagbibigyan kita hanggang Sunday. Pag Sunday morning, meron pa pong mga games sa mga e-wallet, sir, iko-contempt ka namin. Yes, Your Honor. And we'll also we will sanction also the concerned BSP. Mr. Chairman, if I may, just very short, Mr. Chairman. Right. Thank you, Mr. Chairman. I would respectfully object, Mr. Chairman, to that statements made by Central Bank in saying that they need time, Yes. 48 hours to Kaya take it nga down. While Pinagbigyan pa ni Senator Erwin eh. Sinasabi nga ni Peter Cayetano, immediate na nga eh. Ba't kailangan pa hanggang Sabado, tas binigyan mo pa hanggang we Linggo? heard from Asek Paraiso a while ago that they can do it right away. Yes. I just don't get it, Mr. Chairman. Forgive me, Your Honors, my dear colleagues. It is not acceptable Yes. yung answer bakit kailangan ng 48 hours. Yes, yun. We wanted to protect the public eh. Paano nga pag may Mamamatay na nga namatay? yung mga tao eh. Exactly. Numbers don't lie. These facts, these reports
Ang dami pang hindi nare-report, Mr. Ang Chairman. ano na ito ni Senator Erwin, no? Kausap ko lang yung isang governor sa isang probinsya dito sa Pilipinas. Sabi niya, halos araw-araw may nagpapakamatay dito, pare. Bakit di natin ma-stop? Again, Mr. Chairman, I'm really sorry. It is not acceptable yung binibigay na sagot kung bakit hindi natin mai sara ngayon kung kaya naman. Mm. Ngayon, if there's another answer, Mr. Chairman, that would convince this representation na bigyan pa rin ng 24 hours, sige ho, I will agree. But right now, the answers being given to us, Mr. Chairman, hindi ho acceptable. Sorry. Thank you. Galing. Thank you, Senator Villeneuve. Yes, Sandali lang po, Mr. Chairman. We'd like to clarify the statement of the BSP representative because very important po yan. Is your statement is within 48 hours, you will ban the apps on the e-wallets or you will ban e-wallets to be utilized by these gambling? I-unlink lang. That's two different things. Ha? Yes. Kasi yung apps, tanggal lang yan. Ibig sabihin, walang advertising. Pag punta mo sa GCash, sa PayMaya, hindi na lalabas yun. Pero iba yan sa pinagbabawal nyo ng paggamit ng e-wallets sa pagbayad nitong gaming na ito. Let's clarify that. If you're saying the latter, which is to ban, then I am with you, I support you, and I congratulate you if you can do that within 48 hours. So let us clarify, Mr. Chairman, ano ba talaga? Yung pagtanggal lang ng advertising apps sa Sa mga e-wallet. or pagtanggal talaga ng e-wallets sa paggamit, sa pagpusta nito mga games na ito? Mr. Chair, dito kay BSP kay Governor. What's your name, sir? Mamerto Tangonan, Your Honor. Ba't kinakailangan pa ng Gisado eh. araw ng palugit? Oh. Yan, ayan, nagyagayain mo. Ano, Erwin, si utol mo. Ba't kinakailangan pa ng 48 hours? Mm. Sabi nga na dito, isang pindot lang yan, tapos na wala na yung apps na yan. Ba't kinakailangan palugit? Para marami pang pwedeng tumaya? Oh. Para meron pang mga kukuha ng porsyento sa mga taya na yun? Ang ina nyo. Mr. ha? Chair, Sir, I'm may, asking may him. I interject? Sir, excuse me. I want him to answer my question. Senator Rafi, finish first. I want him to answer my question, Senator. Pakisagot lang po yung tanong ko. Ba't kinakailangan ng 48 hours na pwede naman gawin agad-agad? Tulad nga sinabi ni Senator Cayetano. Villanueva and Senator Migs. Nagtataka lang kami. At si Erwin nga nagsabi, pag hindi mo makagawa yan in 48 hours, iko-contempt ka. Pakipaliwanag. Okay, mabilis lang. Anong proseso ba dapat ang ginagawa para ito ay tuloy na matanggal? So, Mr. Yung pinag-usapan Your natin. Honor, Your Honor, we provided 48 hours because one, as I've mentioned earlier, we want to give time to the BSP supervised institutions to take down those in-app links and icons to the online gambling sites. The other reason, Your Honor, is so that we will also provide time for the customers, for the consumers, to withdraw their funds from the online gaming account once they learn that Saglit lang we are yon. already removing the links from the BSI mobile Saglit lang payment yon. applications and websites, Mr. Chair. So within that time, for consumers who may want to take their money out from their online gambling accounts, they may do so, Mr. Chairman. Fine, Mr. Chairman, just to clarify. So what the gentleman from the BSP is saying is bawal na gamitin ang e-wallets for online gambling. We need a categorical statement from you. Bawal or tinatanggal mo lang yung app or bawal na? We're removing the in-app links po from Link the lang tatanggalin. from the Not the use. websites. Not the use. Because what happens now if they want to go into a scatter or whatever game and it says there how to pay using PayMaya, GCash, nandun pa yun. May over the counter pa yan eh. Just taking out the app, but you're not taking out the use, being able to use the Wala rin yun. wallet to pay the account. Yan ang Binaganda nyo pa importante, ha. Sir, Mr. Chairman, mahalaga yun, malaman ng taong bayan. So what is your answer before, I will just ask my colleagues, this is very important. Are we going to ban now the e-wallets from being utilized for online gambling payments? Mr. Chair, before he answers, because I'd like to put this in the proper perspective,
this representation was the one who this morning made the suggestion, considering that the PAGCOR and the ICT has yet to do some struggling on how to regulate the online games operators. Ang sabi ko nga, maybe BSP should issue a suspension order to all wallet platforms like Paymaya, GCash, etc., to suspend their links to all online gambling operations. Yun po yun eh. Hindi ko alam na bakit sila po yung parang Nasusunod pa. nagigisa ngayon samantalang they're only I think they have only a very limited participation. Sir, are you a game developer? Are you an enabler? Are you a promoter? Di ba ang pinag-uusapan natin dito, Mr. Chair, mga online game gambling operators? Senator Marcoleta, let's just clarify this. Kasi sila yung nagbigay ng pahintulot o lisensya sa mga e-wallets. Pero kasama po ba sa paglilisensya ninyo na pumasok sila sa sugalan, BSP Governor, sir? Did you allow them? I mean, meron po ba kayong go signal to include online gambling sa e-wallets? May ina pa to. Si Erwin, may ina pa. Padala ng pera, di po ba? Bakit po pumayag kayo? I mean, this has been going on for several years now. Mr. Chair, we allowed them to send funds or to remit funds to legal and Kaya po, bilisan na po natin. Pinayagan niyo ba sila na maglagay ng gambling? Yes. Pinayagan po ninyo. given that Yes or no, sir? Yes or no? Did you? Did you or did you not? Para malinaw po tayo. May katanungan po, Senator Marcoleta. At magtatanong pa po, Senator Cayetano, hindi pa po kami tapos sa PAGCOR. Just answer yes or no. Pinayagan niyo ba? Sandali po, hindi pa nasasagot muna yung tanong ko eh. Ay, kayo muna magot sa tanong ko. Kayo po ba ay game developer? Kayo ay enabler, promoter, and marketer ng online games? Kasi hindi po. Mr. Chair, parang sila ngayon ang nagigisa eh. That's why I'd like to point out, ano po ba yung limited participation ninyo eh? Kasi ang PAGCOR po ang merong regulatory powers dito eh. Bakit hindi sila yung mauna na mag-regulate? Bakit po yung GCash ang dinidiin natin? Parang nakikita ko, we're all barking on the wrong tree. I just made a suggestion this morning but I did not expect na sila yung gigisahin natin. Hindi po sila yung operator eh. Ang kanila, sa akin pong pagkakaunawa, the participation of GCash occurs only at the point where lawful payment facilitation is performed. Nagets ko na. And GCash has employed stringent regulatory and compliance control. Okay, nagets ko na. Stop na natin doon. Ang sinasabi ni Senator Dante Marcoleta kasi parang nagigisa yung GCash eh. In the first place kasi, yung GCash kasi, yung mga e-wallets na yan, parang ginamit lang sila para doon sa cash in, cash out. Regardless siguro kung sasugal man yan o hindi, pagtayaman yan o hindi. Kumbaga, parang hindi na sila ano doon eh. Tama si Senator Dante Marcoleta. Parang hindi na sila involved. Malay ba nila kung sugal na pala yung ginagawa mong pag-cash in, cash out. Kaya nga tinatanong ni Senator Dante Marcoleta kung developer ba sila, marketer, promoter ba sila. Di ba? Ang dapat talagang maano rito, yung PAGCOR. Kasi saan ba kumukuha ng lisensya yung mga online gaming app? Online gaming app sa PAGCOR. So, yung mga e-wallet, so sila lang yung parang way kung paano makakapag-cash in, cash out. Diba? Pag nanalo ka, cash out mo na yan. Pagka tataya ka, cash in. Ipapato mo doon sa mga scatter, sa mga bingo-bingo na yan. So, dapat talaga PAGCOR. So, nagigisa. Nagigets ko na yung tinasabi ni Senator Dante Marcoleta. Kaya tinatanong niya yung Central Bank, yung BSP, kung sila ba yung developer o hindi. Saka tama naman si Senator Peter Cayetano Si Cayetano, bakit kailangan pa ng 2 days? When in fact, nagsalita na yung BICT na kaya naman nilang gawin immediately yan. Tapos naguluhan pa si Subiri kung i-unlink lang ba yung mga e-wallet sa sugal o yung advertisement ng mga e-wallet sa online gaming app. Magulo pa rin di ba? Pero hindi, natapos yan kahapon. Gusto lang natin bigyan ng diin
o pag-usapan yung ganitong klaseng mga online gaming. Dahil sa totoo lang, marami talaga nasira ang buhay dito. Marami na depressed. Marami ang last money ko na to. Itataya ko, isusugal ko, baka sakaling dumoble. Marami lang ganun na insidente na hindi nanalo, nagpakamatay, na-depress. Alam mo, pag wala kang pera, mainit ang ulo ng tao. Totoo yan. Karamihan, lalo-lalo na pagka hindi yan kayang humawak ng yung emotion niya. Pag wala ang pera, ang pamilya, ang mag-asawa, o simple ang isang individual, may init ang ulo niyan. Diba? Karamihan, wag na natin lahatin, karamihan. Kasi, lalo-lalo na pagka mag-asawa, alam nyo naman, di ba? Pagka walang pera si lalaki o si babae o mismo ang pamilya, patay, gera patana yan. Nangyayari yan. Nag-aaway hanggang sa lumala, depende na lang kung anong klaseng level yan at kung paano nyo dadalhin sa taas o sa baba ng level na ganun. Pero sa totoo lang, maraming nasira ang buhay dahil sa mga online gaming. Kayo mga kayon, tatanungin ko kayo kayo, papaki-comment dyan sa baba. Although alam ko na karamihan ng mga sagot nyo dyan sa baba. Ano ba ang ikakabuti ng isang sugal ng mga online gaming? In any form ng sugal, sa totoo lang, talagang ako, negative ako dyan. I myself, wala akong bisyo. Hindi ako umiinom, hindi ako nagsusugal, hindi ako naninagarilyo, etc. Hindi ako pabarkada. Ako yung tipo na panagtrabaho sa labas, diretso uwi. So bahay, trabaho, bahay, trabaho, bahay. Ganun lang ang sistema ko. Ng mga kabataan ko, umiinom ako, pero hindi ako walwal. Yes, tagay-tagay, sigarilyo, yosi nung high school, tikim-tikim. Pero nung siguro mga nasa 25 na ako pataas, nag-stop na ako eh. Kasi ayoko yung feeling na lalalasing. Kaya never akong na-blackout, never akong umuwi na, paano ako nakauwi? Nagtanong ng ganun, wala. Walang ganun sa sistema ko. Kasi nga, I never drink so much. Hindi ako nagyosi ng ganun. Tikim-tikim lang. Alam naman, pagka high school, tikim-tikim lang. Marlboro pa uso noon. Yan, mga ganun, Marlboro Light. Yan, ganun lang. Tikim-tikim, pero hindi ako nalulong. Kaya talagang ako, ang stand ko talaga dyan, tanggalin na yung mga gaming app na yan sa Pilipinas nang hayaan natin. Tama naman si Senator Cayetano. Hayaan natin na yung mga individual, yung mga Pilipino, mag-work so hard para hindi sila umasa sa sugal. Maraming salamat mga kayon. Issue ng bayan. Ating pag-usapan.